Pwede po pa Tagalog para maintindihan? Oh, okay. Sorry po. So magtatagalog tayo ngayon sa ating mini vlog behind the scenes. So ito yung ganap namin nung pumunta kami sa aking edit location sa Azuela Cove, Davao City. Pero bago yan ay bumili muna kami ng milk tea dito sa Happy Lemon. Pagkatapos ay nag-withdraw muna kami dito kasi wala na akong cash. At pupunta kami sa department store kasi bibili kami ng battery para sa laruan ng mga anak ko. Ang ganda ng BPI building na itinayo dito sa Azuela. And fronting nito ay ang aking edit location na kung saan bagong paborito ng mga anak ko ang tinatawag itong High Street. Although hindi pa siya 100% complete, pero pwede lang tumambay dito guys. Kaya thank you talaga Azuela at sa lahat ng mga personnel na pumapayag na magtambay kami dito kahit ilang oras pa. Dito naman yung parking area nila ay napakalawak. And ito na pala yung laruan na binili namin sa surplus noon. Pero pumarya pa rin kahit bago ng battery. Buti na lang dinala namin yung mga manual na laruan ng mga anak ko na hindi na kailangan ng battery. Sobrang nagustuhan namin ang ambience ng Azuela High Street kahit hindi pa ito tapos. And lulubusin namin ang mga oras na ito dahil alam namin na in the future marami ng tao dito. May dalawang ganitong upuan dito na napaka-artistic and napakaganda. Kaya naman hindi ito makakataka sa mga TikTok ko mamaya. Habang naglalaro yung mga anak ko ay nag-rest muna ako dito. And kami lang ngayon kasi may work si Hubby. Dahil exam week ngayon ay half day lang ang mga anak ko sa eskwela at medyo uminit konti ka buti na lang meron akong kumot dito. At ganito na ako at nag-iisip kung ano yung mga iti-TikTok ko, kung ano yung mga props na gagamitin ko. And abang dalawang kuya kung may nahanap na favorite spot para sa rides nila. Kaya tara na guys, umpisahan na natin ang mga behind the scenes sa mga edit ko. Ito yung una kong sinut and as if meron akong ka-edit, tuwing nagagawin akong picture frame. And syempre kailangan muna nating mag-ayos and ibahin ko konti yung looks ko. And nakailang take din ako nito. Ito naman yung second scene and napakadali lang nitong i-shoot. Ito rin madalas mag-viral sa mga edits ko noon. Dito naman tayo sa third scene kung saan pa ulit-ulit kong ipinuwesto yung frame sa mga anak ko. Medyo nahirapan ako sa pag-shoot ng timing and dapat kasi hindi makita yung mga kamay ko sa loob ng frame. Ito naman yung fourth scene and syempre kailangan ko munang i-orient yung mga anak ko. O diba kasya-kasya tayo sa frame? And so nag-shoot na kami pero medyo pumalpak ako dito. Kaya rejected ang edit na to. Next scene naman ay yung kumot kung saan ilalagay ko sa floor. And angat ito na as if merong magic, ay lalabas yung mga kuya ko. Dito naman tayo sa susunod na scene and i-replace natin ang pole na ito gamit itong stand kukunin ko. Ang saya ko kasi hindi ko in-expect na maa-assist ako ng panganay ko. At ito na pala kinalabasan ng mga edits ko. At syempre hindi mawawala yung mga ka-edit twins ko. Secret lang natin to ha. This is your edit queen till next mini vlog.